Malasukan na ang kulay ng tubig sa ilog at meron nga ako nakikita dyan na namimingwit na hindi ko nga alam kung merong nahuhuli. Umaga nga ito at nag-iipon ako ng tubig dahil naubusan na naman nga kami. Maaga ako nagpatubig para maaga rin ako matapos dahil maya maya ay aalis din ako at meron nga akong pupuntahan. Ngayon kasi yung araw na due date ng aming motor at kailangan na naming magbayad at malapit na nga rin itong matapos, isang buwan na lang. Nung nakapuno na nga ako ay bumaba na ako para i-off yung makina ng tubig. Pag-akyat ko ay nakita ko nga itong mga kabataan na ito na ang ganda ng kanilang mga pwesto at busy sa kanilang mga cellphone. Wala na talaga, nilamon na tayo ng sistema ng social media. Pagdating ko dito sa bahay ay tininan ko naman itong mga alaga naming mga ibon. At pumisa na nga pala yung itlog niya at meron nga ako nalaman dyan na bawal palang hawakan kapag bagong pisa. Once na hinawakan na daw ito ng tao, hindi na nga daw ito iaalagaan ng inahing kalapati at tutukain niya na daw ito ng tutukain hanggang sa mamatay yung sisiw niya. Ganun din yung itlog niya, bawal daw ito hawakan dahil tutukain niya lang daw ito at babasagin. Napakaselan pala ng mga kalapati. Ngayon ko lang ito nalaman. Kinabukasan naman ay pumunta naman ako sa talipapa dito sa amin at para bumili ng ulam namin para sa tanghalian. Bumili ako ng kalahating kilo ng paa ng manok at adobo nga ang gagawin kong luto dito. Akala ko nga yung kalahating kilo ay medyo marami na pero nung pag-uwi ko, pagbuhos ko sa planggana ay kakaunti lang pala. Pero okay na rin yun dahil kaming dalawang mag-asawa lang naman ang kakain dito dahil yung aking mga anak ay hindi naman mahilig kumain nito. Pagdating ko dito sa bahay, inasikaso ko na siya kaagad dahil anong oras na rin ito dahil papasok pa nga yung aking bunso sa school. Pinakuluan ko yung paa ng manok at palambutin na rin. Habang may nakasalang dyan ay hiniwa ko na rin itong mga sangkap niya na sibuyas at bawang. At naghiwa rin ako dyan ng 2 pirasong siling labuyo para naman may anghang yung ating ulam. Tininan ko kung malambot na nga ba yung paa ng manok at okay na nga rin ito at pwede nang hanguin. Nagsimula na nga rin ako dito na mag-isa, sinalang ko na yung kawali at naglagay na nga ako dito ng mantika. At nung mainit na yung mantika, nilagay ko na yung bawang, sumunod naman yung sibuyas. Napansin ko nga na medyo mahina na yung apoy at paubos na yung gas namin. Hindi ako sigurado kung maluluto niya pa ito. At nung maluto na yung sibuyas, nilagay ko na nga itong paa ng manok. Pinigaan ko yan ng 3 pirasong kalamansi para matanggal yung langsa. At nilagyan ko na rin yan ng pampalasa katulad ng betchin, oyster sauce, paminta at saka toyo. Ayun na nga, naubos na nga yung gas ng tangke kaya nilipat ko na nga dito sa rice cooker at dito ko na lang lulutuin. Mamayang hapon ko na lang pagkakargahan at wala na nga rin akong mautusan. Kinahaponan naman ay naglakad-lakad naman ako dito sa may tulay at nakita ko nga dito na malasukan na yung kulay ng tubig at may nakita nga rin ako ditong namimingwit. Hindi ko alam kung meron siyang nahuhuli dyan dahil dito lang naman siya banda sa may mababaw. Pero marami talagang isda itong ilog na ito. So ayan lang for today's video. Thank you for watching and God bless.